PDA is prohibited in this building. Wika ni Shaina nang kumunot ang noo ni Clyden. So what? We almost own this company. May pagkairitang saad ni Clyden ngunit umiling si Shaina. Ngunit bigla siyang tumingin dito na magsinkin sa kanyang utak ang sinabi nito. Alam kaya nito na binigay ng nanay niya ang share ni Mrs. V? Sa VIP elevator sila sumakay pababa. May ilan silang nakasabayan ng mga heads. Nagbawa mga to. Hindi niya siya inaalam kung para sa kanya o sa lalaki. Basta ngumiti siya sa mga to habang si Clyden walang pakialam. May iba yatang iniisip at di niya napansin ang paggalang na binigay ng mga to. Paglabas sa elevator, agad siyang hinawakan ng asawa. Nilak ang mga daliri sa kanya kung kahit wala na siyang nagawa. You're getting pasaway. Mamaya, may memo na sa akin si Madam din ito eh. Turan siya ina na makalulan sa sasakyan ng lalaki. Sabihin mo sa kanya ibigay yung memo. Turan ni Clyden at tini siya ina na pigilang bigwasan iyon. Saan ka pala nanggaling? Ba't ang aga mo namang lumabas sa office mo? Tanong niya dito. Inatid ko si Sam sa airport. She's going back home. Sagot ni Clyden na sumulyap saglit sa kanya. Oh, I see. Turan ni Shaina at tumangutango. Inagirap ni Clyden ang kanyang palad at pinisil iyon. Pagkatapos nilagay sa labit na nilikan ang kanyang kamay. Nginitian niya na lamang ito ngulit nagulat siya nang huminto sila sa K&B. Let's have dinner in the rooftop. Turan ni Clyden habang tinatanggal ang seatbelt. Pagkatapos bumaba at binuksan ang pintuan sa kanyang side. Sa secret elevator sila lumulan paakit sa itaas. Pagbungad nila sa rooftop, nasiyahan sa Shaina sa napakasarap na hangin na bumati sa kanyang mukha. May nakaprepare na ring pagkain sa may table sa gitna habang may mga fresh flower pa ditong nakasabit sa paligid. Paglapit nila sa table, binigyan siya ng isang bungkos ng red fresh flowers ng asawa. For you, my lady. Nakangiti nitong saad. Thank you. Saad ni Shaina habang sobrang nasisiyahan sa pa-flowers ng asawa. Akala niya hindi na siya makakatanggap ng flowers mula dito. Pangalawang beses pa lamang siyang binigyan ng ilang taon nilang mag-asawa. Hinila ni Clyden ng isang upuan para sa kanya bago umupo sa kabila. Pagdayan niya sa mga pagkain, bigla siyang na-excite kumain. Nandun na yatang lahat ng paborito niyang pagkain. Agad niyang sinuot ang plastic gloves at excited na binalitan ang napakalaking lobster. Si Clyden naman nasisiyahan habang nakatingin sa asawang tuwang-tuwa sa pagkain. Nagulat siya na subuan siya nito ng hinimay na lobster. Binuka na lang niya ang bunganga sabay nguya ang binigay nitong pagkain. Kinabukasan si Shaina ng tampuran ng chismis sa buong A&B. OMG! Balitang-balitain sa buong A&B, confirmed. May relasyon si Shaina at Mr. Villacorda. Ganun ba? Kaya pala agad siyang na-promote eh. Siya ng director ng finance department. May alam ba siya doon? Kung ano-ano pa ang narinig na Shaina na bulong-bulungan ng ibang empleyado. Ngunit di na lang niya pinansay ng mga to. Di niya akalaing walang may tatagong sekreto sa mga empleyado. Pati nga, boses, tampuran din ng chismis ng mga to. Hello, Madam Director, pwedeng pumasok? Si Carla habang nakasilip sa maliit na awang ng pinto. Napangiti sa Shaina sa kaibigan sapagkat parang nahihiya pa tong pumasok. Pumasok ka na nga dito? Saad niyang nakangiti kung kaya't nilakhan ni Carla ang pagbukas ng pinto. Aha, kaganda naman ang iyong opisina, madam. Turan ni Carla habang nililibot ang paningin sa buong paligid. Pinalitan siya ang dating style ng office at ng lahat na ayon na sa kanyang personal taste. Salamat, huwag mo nga akong mamadam-madam dyan. Akala ko naka-out of town ka ngayon. Bukas pa, siya nga pala. Pinagpapiestan ka na naman sa iba't ibang department. Sabihin mo na nga lang na asawa mo si Clyden Villacorda na mahimik ng mga bunganga nila. Nakakainis eh. Si Carla at sa mukha nito'y nakaukit ang labis na inis. Hayaan mo lang sila. Magsisitigil din ang mga yan. Turan ni Shaina na natatawa dito. Nakakairita eh. Kung pwede lang ingudngud ko isa-isa mga chismosa dito. Pahayag ni Carla at napahalagalpak siya ng tawa dito. Gusto mong kumain? Kuha ka lang dyan sa table. Di ko naman kayang kainin lahat yan eh. Saad niya dito? Nagbigay ng pagkain via delivery si Clyden. Ngunit para namang napalakas niyang kumain sa dami nito. Ba't ang dami mong pagkain? Birthday mo ba? Si Carla na parang nag-iisip kung birthday niya ba talaga. May cake pang nakain sa mesa. Hindi uy. Bakit ang dami? Sana lahat ng department pagkain ng bungad sa mga bumibisita. Birong pahayag ni Carla at napailing siya dito. Kamusta ka naman dito? Namimiss ka namin sa opisina. Maya-maya may halong lungkot na pahayag ni Carla. Okay naman. Nalilibago lang sa trabaho pero carry naman.
Kung bakit naman kasi nilagay-lagay ka pa dito, si bossing na lang sanang pinalitan mo. Si Carla at pinanlakihan niya to ng mata. Loka ka, may makarinig sa'yo. Tsaka malayang mangyari yon, no? Gamay ni boss ang Comdep, uwi ka na siya ina. Papalipat na ako dito. Pahayag ni Carla at pinagtawanan niya ito. In your dreams, hindi ka pakakawalan ni boss, no? Saad niya at napasimangot yon. Iniwan niya ang ginagawa at lumapit siya kay Carla upang samahan to sa pagkain. Marami rin silang napagkwentuhan kung ano-ano, ngunit nagpaalam na to bago mag-alaw na ng hapon. Paglabas ni Carla, bumalik sa ginagawa sa Shaina na kung saan pinag-aaralan ng mga documents na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Pagsapit ng hapon, naroon ulit si Clyden para sunduin siya. Gaya ng dati, kumatok to sa pinto kahit nakapasok na sa loob just to get her attention. Napangiti naman siya agad nung makita ang lalaki. Umupo yon sa harap ng kanyang mesa, ngunit kinabig muna nito ang kanyang ulo at hinalikan siya sa noo bago umupo. Sweetheart, mag-overtime ba tayo? Patamad ng pahayag ni Clyden ang di pa gumagalaw sa Shaina mula sa binabasa. Agad namang nag-angat ng mukha sa Shaina kasabay ng pagsara sa binabasa. Sorry sir, for a moment. Nakangiti niyang pahayag kasabay ng pag-ayos sa kanyang mesa. Na makapagligpit, kinuha niya na ang kanyang bag ready to go. Let's go sir? Turan niya kay Clyden pagkatapos. Tinignan siya ng asawa na may pagkapigon. Ngunit minisihan niya to kung kaya halos mapasigaw siya nung hilahin siya ni Clyden upang mapaupo siya sa kandungan nito. Call me sir again. I'm just joking, let me go. Bawal ang ginagawa mo dito sa ENB. At sinong tinakot mo ha? Saad ni Clyden, sabay ng pagkiliti nito kay Shaina. Napasigaw sa Shaina sapagkat malakas pa naman ang kanyang kiliti. Tama na! Turan niyang natatawa habang sinasalag ang pagngiti ng asawa. Tama na what? Pag-challenge ni Clyden dito. Clyden, tama na, magagalit na ako sa'yo. Pagbabanta niya dito. I don't like the way you call me. Para kang nanay ko. Reklamo niya at pinangunutan niya ito ng noo. Why don't you call me sweetheart, love, or honey? Anything, basta't wag lang pangalan ko. Parang palagi kong naririnig si mommy kapag tinatawag mo ako sa first name ko eh. Eh di tawagin kita sa complete name mo, tara. Clyden Jade Villacorta. Turan niya sabay tayo mula sa pagkakaupo niya dito. Mabilis siyang pumunta sa pintuan, kung kaya't nailing na tumayo ang lalaki at sumunod dito. Na matapos basahin ni Shaina lahat ng documents and reports sa table niya, nag-ground siya sa buong finance department. Gusto niyang makita ang flow sa department at ganoon din para makilala ang mga tao dito. Hindi naman siya nagulat na di mainit ang pagtanggap ng mga tao doon pero tila hindi siya napapansin. Wala naman kaso kay Shaina as long as hindi affected ang trabaho ng mga to, okay lang sa kanya. Di naman siya pumunta doon para magpapansin, kundi tingnan ang estado ng workplace at mag-observe. Hello ma'am, nasan po yung nandito sa kabilang table? Pansin niya sa isang empty table. Sinalyapan siya ng pinagtanungan at pagkatapos nagkibit balikat, pinagpatuloy na ang ginagawa. Nagulat sa Shaina ngunit napailing na lang siyang pinagpatuloy. Naniniwala siyang busy talaga ang department na to kahit papano nasisiyahan siyang masisipag ang mga tao dito. Pagkatapos makita ang buong department, nagpasya na siyang bumalik sa kanyang opisina. Ngunit palabas pa lamang siya biglang nagsitayuan ng lahat at narinig niyang nagtatawanan ng mga to. Napahinto siya sa may pintuan. Nagwonder siya kung bakit biglang naging maingay ang buong paligid. Pagharap niya sa mga ito, nagbubulungan at nagkakatawanan na habang nakatingin sa kanya. Hindi kung ano-ano ang pinagsasasabi ng mga to, ngunit may palagay siya na pinag-uusapan siya ng mga to. Tumikim siya na medyo may kalakasan, kung kaya't nagkaroon ng katahimikan at halos lahat tumingin sa kanya. Thank you for your attention, ladies and gentlemen. Supposedly, I just want to see your convenience in the workplace. Everyone is too busy, so I decided to come again sometime so I won't distract any of you. But when I looked in my watch, it's only 2 o'clock p.m. Can you make an accomplished report regarding your actual work in this department? I wanted to be in my office at exactly 3:45. Thank you and have a good afternoon to all. Nang matapos siya magsalita, agad niyang tinungo ang pinto at lumabas. Sari-saring nakarehistro sa mukha ng mga yon sa instructions niya, ngunit di niya hinintay anuman ang kanilang sasabihin. She does not like to sound mean to anyone, pero ngayon lang niya napatunayang maganda ding magmaldita kung minsan. It is not to degrade but to give such dose of medicine.
Isa pa, gusto niyang makilala siya sa kanyang mga kasama. Through their individual accomplishments report, makikita niya kung ano ang role ng bawat isa sa department. Paglagpas ng 3 p.m., sumilip si Sarah, ang kanyang sekretary sa opisina niya. Ma'am, written reports po galing sa mga employees? Yes, please collect them. Thank you. Saad niya at nag-angat na mukha para dito. Okay, ma'am. Magalang nitong sagot at gumiti bago sinara ang pinto. Maya-maya ay nasa table niya individual reports ng mga to. Pagkaraan ng ilang minuto, may humahangos na pumasok sa kanyang opisina, kasunod si Sarah na halatang natatakot. What's that for? Galit na saad nito na makalapit sa kanyang mesa. It's the department head at hindi maipinta ang mukha nito. Tinigil na siya ang ginagawa at kalmadong tumingin dito. I just want to know my workmates. With all those stuffs? Mulagat nito sa kanya. I see nothing wrong with that. Turan niya. But for me, you crossed the line and I felt insulted. Galit na pahayag nito at napangiti si Shaina sa kabila na namumuong inis dito. Alam niyang performing ang kaharap niya. Besides, may mga award din to for the past annual recognition. Oh, I'm so sorry if you feel that way. I was looking for the people in the department but nobody showed up. Where were you? I wasn't informed that some people under my jurisdiction were missing during office hours. Malumanay ngunit sarkasikong pahayag niya dito. Tinitigan niyang kaharap, naparunok iyon. I am the head of the department. Do I need to tell everything I do? Why not? Since we value transparency in the finance department. Anyway, can you look on the works of your people? Baka pwedeng hindi palaging si Pedro ang nasa procurement and so on. Ano magagawa ko dun sa magaling? Isa pa hindi maasahan ng iba? Pagre-reason out ng department head. Why not give them the chance to do the same? Saan ni Shaina at napasimangot yon? Ba't ba mas magaling ka pa sa amin? Di naman dito ang specialization mo. You just get the position because of the higher ups. Naiiritang pahayag ng kaharap. Naramdaman ni Shaina ng pag-init ng mukha. Are you questioning my credibility? Formal lang mukhang tura niya dito. I'm afraid if you can handle the whole team. Saad nito at di niya napigilang mangiti. That is your perspective. I cannot do anything about that, but expect changes in this department and I don't care who is against it. Thank you, Madam Head. I'll send you a copy for immediate implementation. Pagdidismiss na Shaina at wala siyang pake kung magitngit sa galit iyon. Pinagpatuloy niyang pagbabasa ng report at di na niya tiningnan ang reaksyon nito. Sa mga sumunod na araw, binago na Shaina ang ilang rules, ganon din ang ilang responsibilities ng mga empleyado sa opisina. Alam niya di ganon kadali dahil maraming against sa kanya. Di naman para sa kanyang ginagawa niya, kundi para din sa mga ito upang hindi maging monotonous ang kanilang trabaho sa opisina. Why did you change the people in the procurement team? Galit na si Tan ng department head. Pumasok na naman sa opisina niya. Halos nakapamewang sa kanya. I didn't change them. I let them experience other works in the office. May nakita siyang discrepancy sa report ng team kung kahit binago niya mga taong humahawak nito. You cannot just do this. You're creating chaos in this department and in this company. For your information, wala ka pa dito, yun ang trabaho nila. Can you imagine how you're wasting time and effort? Ngit-ngit na tura nito. Tapos ka na? Baka nakalimutan mo kung saan opisina ka nakatayo. Natigilan niya ng saglit pero bigla ring nakompose ang sarili. We will see in the grievance office. Pagbabanta nito bago tuloy ang umalis. Napabuntong hininga si Shaina, ngunit napailing na lamang siya pagkatapos. She is disorganizing the finance department. Nagkalito-lito ang mga tao which causes delay and poor performances of the finance employees. Pagsusumbong ng head sa harap ng grievance committee. Di na si Shaina magtataka nang i-call ang kanyang atensyon. Di naman umiimik si Shaina sa pagsusumbong nito. She just remained calm at pinakinggan lang din ang reklamo nito. She's not fit for the position and I believe she's just bringing havoc to the finance team. Kung di siya matatanggal bilang finance director, I will be the one to resign. You can get your things now and never set your foot in this company again. Mula sa may pinto, si Clyden nalukot ang mukha. Pati ang committee, naturete sa biglaan niyang pagsulpot habang lukot na lukot ang mukha. Tumayo yon at sabay-sabay nagbaw sa lalaki. You're challenging the company of resigning? Who are you anyway? Formal na tura ni Clyden na makalapit sa table. Hindi naman sa ganun, sir. Nagkakagulo kasi sa finance department dahil kay Miss Aguas. Ang kaninang naghahamong boses at auray biglang umamo. Isn't that your responsibility as head of the department? To maintain order in your team while carrying out the will of the top management.
Oo sir, pero hindi makatarungan ng ginagawa ni Miss Aguas. Nag-reshuffling po ng designation kung saan hindi naman gamay ng bawat isa lahat ng work sa loob. The director sees it. That's why she imposes reshuffling. The people in your team shouldn't only expert in a particular area. They should know all the works in your department para kung walang isa, efficient pa rin ang takbo ng opisina. Pero sir, I don't want to hear your buts, Mrs. Teach your staff and learn to adopt new things now and then. Nagagalit nga po yung staff eh. Ayaw nila kay Miss Aguas? If they cannot accept the director, send them out of this company. Pinal na hayag ni Clyden. Nagulat ang lahat sa sinambit nito, pero tila seryoso to sa sinasabi. Bakit bigla kang nandun? Baka mag-aklas yung mga tao. Turan ni Shaina sa asawa nang makabalik sila sa opisina. Let them be. A&B is too lax with this kind of employees. I will teach them a lesson. Wika ni Clyden nakaupo sa kanyang chair. Di yata talaga para sa akin ang posisyon to. Tila frustrated na saad ng dalaga. Napahawak pa sa noo at pagkatapos nagpangalumbaba sa table kaharap ang asawa. Tumayo si Clyden mula sa pagkakaupo at umupo sa tabi nito. Pagkatapos sinawi ang kanyang ulo pahilig sa kanyang dibdib. Stop thinking that way, sweetheart. You're perfectly fit for the job. Pag-aaro ni Clyden sa asawa, kasabay ng paghalik sa kanyang ulo. Ayaw nila sa akin dito, malungkot niyang pahayag. Parang bumaba ang confidence niya sa sarili dahil sa mga nangyayari. Oh, don't mind them. Ang importante gustong gusto kita. Nakangiti ang tura ni Clyden kung kaya bigla sa siya inang napatingin dito. Halatang pinipigil ang pagtawa kung kaya't nakurot niya to sa tagiliran. Problemado na nga yung tao eh. Tura niya rito ngunit niyakap siya ni Clyden habang nakatawa. Cheer up, I'm at your back. Pagkatapos ay wika niya habang nakahawak sa kanyang mukha. Tumitig si Shaina sa asawa at pagkatapos unti-unting tumango. His gaze is so comforting, maging ang yakap nito, kung kaya't agad din siyang nakabawi mula sa pagkabahala. With him by her side, alam niya, ma-overcome niya ang lahat. Thank you, Clyden Jade Villacorda. Wika niya sabay ng paghilig nito sa kanyang dibdib. Tumawa si Clyden sa kanyang sinambit, ngunit hinalikan ito sa noo. Ngayon lang ni Clyden na-realize na maganda palang pakinggan ang buong pangalan niya kung ang asawang nagsasambit. Pagising na siya isang umaga, masama ang kanyang pakiramdam. Para siyang naduduwal na hindi niya maintindihan. Wala naman siyang ibang nakain kagabi, kung kaya't iniisip niyang nalamigan ang kanyang tiyan. Bumangon siya na maaga upang tumungo sa kusina at magkape. Wala si Clyden, umattend ng quarterly meeting sa Singapore. Baka mamayang gabi pa yun makakauwi. Pagkasimsim ng tinimplang kape, parang lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Ngayon lamang umayaw ang kanyang sikmura sa mainit na kape. Tumingin siya ng kung anong makakain sa ref, ngunit tila wala siyang gustong kainin. Tirakpan pang ilong dahil may naamoy siyang di maganda sa loob. Agad niya yung sinara at naupo sa mesa, ngunit na makita ang apple sa fruit tray, kumuha siya at agad kinagat. Maasim-asim, pero parang swak na swak sa kanyang panlasa. Nakakain siya ng isang piraso bago pumunta sa kwarto at nagbihis, ngunit umalis ng bahay dumaan sa komedor, naglagay ng 2 apple sa bag. Pagdating na siya sa kanyang opisina, tinakpan niya ang kanyang ilong. Basta nilang di nagustuhan ng air freshener, kaya't pina-open niya ang mga bintana kay Sarah. Ma'am, magpapakuha po ba ako ng ibang air freshener? Suhestyon ni Sarah sa dalaga. Parang mainit ang panahon at kawawa naman ang boss kung hindi magi-aircon. Wag na, ganyan na lang muna. Thank you. Tura na siya dito at ngumiti namang nagbaw iyon. May ragay na ang coffee station sa mga offices? Saad ni siya sa kanyang secretary at masayang tumango iyon. Yes ma'am, tuwang-tuwa pa mga staff sa libreng pakape sa kanilang office. Pahayag ni Sarah at nasiyahan siya sa balita nito. Good, thank you. Sarah, you can go back to your desk now. Saad niya at nagbaw yon bago tumalikod at lumabas.